Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Mga kaibigan, welcome po sa edisyong ito ng TNT. Sa bayang napapakinggan sa impilang DGRB Radyo ng Bayan 738 kHz. At sa aming kapatid na himpilan ang DWBR 104.3 MHz. The smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided. March 2, 2012 na ho ngayon, araw ng Biyernes, at sumasa inyo itong programang TNT kapag ganitong araw. Ako pong inyong lingkod, Tess Ramirez. At bagaman hindi man present ngayon, ang ating partner, si Director Thelma Dumpit Morillo, siya naman po ay nasa kabilang linya ng komunikasyon. So, pabatiin na natin siya. Director Thelma, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Thank God it's Friday. Medyo hindi tayo makakarating sa studio, partner. Kaya lang ay nandito naman tayo sa linya ng komunikasyon. Meron lang tayong kailangan asikasuhin kasi importante, kaya hindi tayo makakarating dyan. Pero sa ating po mga taga-subaybay, punong-puno pa rin ang ating programa sa umagang ito. Kaya wag po kayong bibitiw sa aking partner na si Tess. Correct. At maraming mga magandang balita rin mula sa Department of Trade and Industry. Ms. Thelma, di ba? Lagi naman tayong may good news mula sa Department of Trade. Every week ay pinipilit natin na maghatid ng mga mabubuting balita. At syempre, yan ay in support na rin dun sa programa ng ating pamahalaan na tinatawag na Inclusive Growth. That's right. At ang tema po ng TNT ngayong Friday ay mag-invest sa ARMM. Bakit ito yung magiging sentro ng ating edisyon ng programa ngayong umaga, Ms. Thelma? Alam mo kasi, yung ARMM, pag naririnig natin yan, ang pumapasok sa isipan ng mga tao, puro gulo, puro patayan, diba? Puro ano pa ba? Hindi magagandang balita. Karahasan. Pero hindi nila nakikita na maraming mga oportunidad dyan sa bahaging iyan ng ating bansa, yung ARMM. At meron tayong panauhin mamaya na magpapatunay dahil meron siyang napakalaking negosyo dyan, yung Unifruity, if I'm not mistaken. Yan. At di ba, partner Tess, di ba merong bagong naitalagang OIC governor dyan, ang ating Pangulong Aquino. Yes. So yan, mamaya maririnig natin mula sa opisina niya, yung Office of the OIC Governor, ano ba yung mga plano ngayong 2012 dyan sa ARMM? Kasi malaking pondo ang inilagay dyan ng gobyerno natin. Saan ba gagamitin yung pera na yan? Tama. So, mahalagang malaman po ninyo, mga kaibigan, na especially yung mga gustong mag-invest sa bahaging yan ng Pilipinas. By the way, dito naman sa Metro Manila, Ma'am Thelma, at marami kasi yung nagtatanong din dito sa Radyo ng Bayan. Sabi nila, ano na raw yung nangyari dun sa, sa presyo ng ating mga canned fish ngayon? Talaga bang bumaba na? At yung sinasabi nating balita last week, na yung presyo ng tinapay ay hindi tataas. Ang sabi naman kasi ng ilan sa mga nagtitinapay dito sa ating bansa, parang imposible daw dahil hindi naman daw harina lang yung halo dun sa paggawa ng tinapay. Yung iba din daw ay mataas ang presyo.
At totoo yun na hindi lang harina ang ingredient sa paggawa ng tinapay. Pero dapat yun kahit papaano ay makaapekto sa pagbaba ng presyo. Diba? Hindi nila magagamit na porque tumaas ang presyo ng harina sa mundo, magtataas na rin sila. Di ngayon na bumaba. Ang ano kasi dyan, basihan for every 40 pesos na pagbaba ng presyo ng harina, dapat bababayan ng piso. Pero yung iba naman, yung sinasabi kasi nilang malalaking bakery, may mga inventaryo na yan, di ba? Bumibil sila goods for 1 month, ganon, 2 months. So talagang hindi muna makikita yan. Pero yung sa mga community or yung sa neighborhood bakeries, ang supply naman yan, kunyari, mamaya sila magluluto. Sa umaga, sila bumibili. So, dapat yon ramdam na yon ng ating mga kababayan. Dapat. So, ang ating panawagan dun sa ating mga bakery, sana naman po, ay wag na kayong masyado magtaas. Kasi, alam mo, napapansin ko nga yung budget ko rin, parang hindi na nagkakasya ngayon. Sa pagbili ng tinapay? Totoo lang. Di ba, ano natin, bagamat tayo rice eater, di ba, na bansa. Minsan nakakasawa rin yung rice kaya nagtitinapay. Pero ang medyo meron ding balita na hindi maganda mula sa bakery kasi bumaba daw yung kanilang bentahan dahil pala wala nang pasok. Oo. So patapos na kasi yung school year, so medyo bumababa na rin. Siguro hindi na nagbabaon, gano'n. Oo nga. Mga bata, no? So, medyo nabawasan yung kanilang kita pagdating niya. Pero yung sa presyo, nagkasundo yung DTI, ha? At yung mga tagagawa ng tinapay na wala mo nang pagtataas ng masyado. That's right. Yun naman kanina, yung sinasabi mo, yung sa sardinas, wala pa tayong validation from the field. Pero ayon nga dun sa BIFAR, nung huli natin silang nakausap 2 weeks back, dapat last week ay since hindi na banned yung fishing ng sardines, dapat this week mararamdaman na yung pagbalik ng supply at pagbaba ng presyo. Kasi alam mo naman yung prices, di ba? Based on supply and demand yan. Pag malaki ang demand, walang supply, tumataas ang presyo. Itong nakalipas na 3 buwan, banned ang fishing sa Zamboanga. So, medyo nagtaasan ang presyo ng sardinas. Pero simula ngayong month na ito, buwan ng Marso, ay inalis na ang fishing ban. Kaya maasa tayong babalik na rin sa normal ang presyo ng sardinas. Sana naman. Sana nga. Oo. Ang bilis ng panahon, Marso na naman. Fire Prevention Month din, ha? Itong buwan ng Marso, paalala sa mga listeners natin, ingat sa sunog. Oo. At uunahin ko na rin ang pagbati sa aking Daddy Dearest ng Happy Birthday, Papi. Ngayon? Hindi ngayon, next week. Ayun. Uunahan ko na kasi Wednesday ang birthday niya. So, tamang-tama pala Thursday next week, pagpunta ko na dyan, pwede pa rin batiin. Pero advance happy birthday. Yes. Alright, so babalikan namin kayo, Director Telma, sa iba pang mga importante at magagandang balita mula sa Department of Trade and Industry. At the same time, inaanyahan din natin yung ating mga listeners na patuloy na sumubaybay sa kabuuan ng edisyong ito ng TNT hanggang alas 9 po ng umaga. Okay, thank you po, Director Telma. Okay, partner, ikaw muna ang taong bahay at magkita-kita tayo muli next week. Alright. Okay, salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, Selma Dumpit Morillo, signing out. Alright. Tayo munang bahala dito sa kusina ng DTI. Kusina no? So, pag-usapan kasi natin ito ko sa tinapay at ibang mga pagkain Okay, meron na tayong 18 minutes. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang TNT. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo.
TNT. Eksplosibo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Marami na rin ako nakausap mula sa iba't ibang sektor. Magkakaiba ng pananaw. Sari-sari ang kanilang opinyon. Pero halos karamihan ay nagnanais ng karangyaan at gustong maging mayaman. Pero alam nyo ba na kapag ikaw ay nagtrabaho sa alinmang tanggapang pampamahalaan, lalo na kung ikaw ay matapat sa iyong tungkulin, huwag kang umasa na ikaw ay magiging mayaman. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Paano ko kaya mapaghahandaan ng pagtaas-baba ng mga presyo ng mga bilihin? May nagbibigay ba ng training para sa mga kagaya kong nais magkaroon ng panibagong kasanayan sa trabaho? Hala, tama kayang singil sa akin ng tindero? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Heto ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT. Eksplosibo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT. Eksplosibo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Tuloy po itong TNT sa inyong hipilan DZRB Radyo ng Bayan at sa 104.3 MHz DWBR FM. Dako tayo ngayon sa segmentong trade natin to at makakausap natin this morning mga kaibigan ang chairman ng ARMM Regional Board of Investments, si Chairman Sakiran Hadjan. Chairman Hadjan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Thelma. Si Tess po ito, Tess Ramirez. Tess. Opo. Yeah, Tess Ramirez. I thought Thelma. Si Director Thelma, kasama rin po natin sa program, pero ngayon ay pahinga muna siya at nakikinig. At habang siya'y sumusubaybay, akin na rin ako kumustahin po. Chairman Hadjan, ang ARMM, kumusta na po kayo ngayon dyan? Well, mabuti naman po. Kagaya rin ng dati, live and alive naman ang ARMM sa ngayon. Mm-hmm. Sa ano po, sa industriya ng pagnenegosyo, yan po ba ay masigla ngayon? O bumabawi na po ang ARMM? Alam mo, Tess, siguro naman bago lang itong set up ngayon. Mm-hmm. Dahil ka-appoint lang ni Mujib Hataman ng ating kagalang-galang na Pangulo. At wala pa yung 100 days, no? At itong inyong lingkod na ngayon nahirang na bilang chairman ng RBOI ay sa katunayan na noong araw ng puso lang ako nag-assume, February 14. Pero I'm sure sa kabila ho ng maagang pag-upo nyo na po sa pwesto, sir, ay talagang puspusan yung pagsusulong ng mga programa at reforma na ilulunsad dyan sa ARMM. Paano nga ho ba yung plano ninyo? Kasi ang
commotion po about ARMM. Yan daw ho ay isang cheating capital ng Pilipinas at masyadong korap daw. Sir? Hello, Opo, yes. opo. So ano ho yung plano niyo para maiba ho yung ganong iniisip ng mga tao? Ano po yung huling parang hindi ko masyadong naanawan yung ang korap ang cheating capital daw po ng Pilipinas ang ARMM eh. May mga nag-iisip ng ganun eh. Okay. At korap po masyado daw. Well, sa ganong aspeto, palagay ko naman kaya nga ginawa ng presidente, hindi muna nagkaroon ng eleksyon sa ARMM dahil gusto ni presidente ay matyak na yung mga report ng korupsyon sa ARMM noong nakaraang mga administrasyon ay maituwid. Kaya nga nandito ang mga bagong hirang, no? The officials which are newly appointed by the president ay sisikapin na babaguhin ang anyo at yung sitwasyon sa ARMM, no? As far as itong investment is concerned sa RBOI, ay nagkaroon na ako ng tinatawag na roadmap para sa 1 year promotion ng mga investment dito sa ARMM. At pinag-aralan ko muna itong mga ang mandato, no? The legal mandates of RBOI as far as Executive Order number 458 is concerned, and also Executive Order number 226. Kaya siguro sa loob ng 7 days pa ako nanunungkulan ay sinisikap namin at ang buong staff ng RBOI, nagkaroon kami ng PRAI noong February 29 at saka hanggang kahapon para ma-trace out kung ano ang dapat gawin sa pag-promote ng investment dito sa ARMM. So diyan nakasentro yung inyong atensyon ngayon. By the way, ang sabi nga ni ni Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, malaki ang potensyal ng ARMM o ng Mindanao in general sa mga sa export. Di ba? Dahil diyan nagmumula yung karamihan sa ating mga produkto na ipinagmamalaki. At para dun sa kabatiran ng mga investors na nakikinig din sa ating himpilan, Chairman Hadjan, ano ba yung areas of investment dyan po sa ARMM, sir? Ang areas ng investment ay malaki ang potensyal, no? Kaya nga, ang una-unang ginagawa namin ngayon sa loob ng 100 days aking panunungkulan, ang una-unang gagawin ko ay magkakaroon kami ng Memorandum of Agreement with MINDA, the Mindanao Development Authority, para sa ganun ay mai-boost natin yung investment opportunities dito sa Mindanao. Dahil ang perception ng mga investor, ang ARMM ay napakagulo at hindi marunong makipag-ugnayan sa mga investor. Kaya sinisikap natin ito, ang una-unang gagawin ko ay linkages ng BOI na nakabase sa Region 12 dito sa Davao at sa Caminda. Para sa ganun ay maibsan yung mga pangangailangan ng ARMM. Dahil sa tingin ko, ang kulang talaga sa ARMM ay konsepto at paano yung estratehiya na kumbinsi natin ang ating mga investor. Dahil dito sa ARMM, Board of Investment, ay napakalaki mga insentibo na ibibigay sa ating mga investor, no? Kagaya ng mga tax holiday, which other investment facilities in the country has never been given that opportunity siguro. Dahil ito ay executive order na nilagda ni dating Pangulong Corazon Aquino, na nanay ng ating Pangulo ngayon, ay napakalawak, no? Yung nga lang, hindi pa ito
na gamit lahat o kaya naibigay lahat dahil sa kulang ang investor para dito sa ARMM. Pero marami kayong mga produktong ipinagmamalaki, di ba? At yung kape, marami dyan. Yung seaweed. Of course, kasi alam natin lahat yan, na itong Mindanao, particularly itong ARMM area, ay napakaganda ng oportunidad. Dahil yung mga lupa, napakalawak lupain at saka mga fertilang lupa. So, nandiyan na. Starting from the yung rice, no, mga mais, notwithstanding yung mga banana, no, kasi kagaya ng mga Del Monte. In fact, the Del Monte fresh fruits, nagkaroon kami ng dialogue doon sa office ni Governor Mujib Hataman noong 21 ng February. Dahil itong mga ito ay nagkaroon na ng plano para mag-invest dito. In fact, they will start with something like 2,000 hectares ang inaano nila para sa kanilang expansion ng investment dito sa ARMM. At yan ay doon sa municipality ng Datuali, Sangki, no? Pero ang negotiation ay ongoing pa at inaasahan namin na magkakaroon ng soft launching either this March or April of this month. Kasi dinodocument pa yung mga katibayan ng titulo sa mga lupa. Dahil alam mo naman, baka yung ibang na yan ay saklaw yan ng boss, no, ng voluntary offer to sale ng agrarian reform. Kaya nagkaroon kami ng ugnayan at we have this technical working group with DENR, DAR, at saka ROD, yung Register of Deeds, para matiyak at ang ating investor ay maprotektahan sa mga dokumento na hindi kung sakali hindi naman pay, kung hindi magkakaroon ng infirmities, no? So ito ang tinatrabaho namin at lahat ng aking mga staff sa technical ay nag-uumpisa na ng kanilang work itong araw na ito dahil nandoon na sila sa Cotabato after yung pra namin kahapon. Opo, tuloy-tuloy lang ang trabaho, at by the way, ang balita ho namin, sir, ay nakamit ho yung 1 billion peso private investment sa ARMM last year. Yan po ba ay masasabi natin na resulta din po ng ongoing peace process, sir? Ang niyan, isa na yan sa mga siguro yung trust and confidence ng mga namumuhunan dahil nakikita nila siguro yung mga bagong liderato ay tawag ito, mayroong talagang sincerity na ipatupad itong mga kailangan ng ating Pangulo sa kanyang agenda ng economic and social reform, no? So sa aming hanay na yung bagong hirang mga miyembro ng ARMM Regional Working Committee ay sinisikap namin na magampanan itong mga assignment, no, ng ating Pangulo at saka lalo-lalo na ito ang inaasahan. These are the aspirations of our people in the ARMM. Matagal na po itong minimiti na gusto nilang makamtan, pero siguro sa panahon ngayon ay baka magkakaroon na ng liwanag yung kanilang panaginip, no? Dahil ang potensyal ng agrikultura at saka aquamarine sa ito ay you cannot compare it with the other region in the country. Yung nga lang ang solusyon dito ay magkakaroon talaga ng political will ang national leadership at saka dito sa regional government ng ARMM at sanay ang the technical people working, especially the cabinet, no, of this new administration ay kailangan
matumbok talaga nila kung ano ang puno at ugat ng development dito sa ARMM. That's right. At Chairman dyan, kasi kagabi meron lamang, may nangyari na naman na hindi ka nais-nais dyan sa Cotabato City, di ba? Nagkaroon ng pagsabog ng isang bomba at 3 ho yung sugatan. Sana ho, yung mga ganyang klase ng pangyayari hindi makahadlang doon sa pagpapaunlad ng industriya, ng mga produkto dyan sa ARMM. Oo, ay kasi itong mga pangyayari na hindi inaasahan ay dapat yan ang sakop ng ating pamunuan ng Armed Forces, the Philippine National Police, in coordinations with the local government units. Pero sa banda naman ng investment, sa tingin ko hindi magiging hadlang yan dahil unang-una nakita natin naman hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi kahit sa ibang bansa, no? Pero kung talagang desidido ang gobyerno at saka yung mga namumuhunan nagkakaisa, kaya nga nung pinag-usapan namin nung Del Monte, sina Mr. Paul at saka si Mr. Hector ng General Manager ng Del Monte dito sa Davao, ay hindi hadlang yung mga ganyang threat, no? Kailangan na magkakaroon lang ng measures upang maprotektahan yung ating mga tao at saka yung mga, lalo na yung mga workers sa plantation. As far as security measures is concerned, yan ay dapat gampanan talaga ng ating mga pulisiya, ng ating mga armed forces, at saka yung civilian na nandoon sa mga barangays na yan. Tama yun. I'm sure marami kayong ginagawa, pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor, kasama na dyan para makamit natin yung ninanais nating kapayapaan sa inyong rehiyon. At sir, ang dami ko pa sanang gustong itanong, lalo yung, yung hakbang na ginagawa nyo, yung halal production industry sa pag-target ho ng Middle East, bilang major market nito. Yung tungkol naman sa halal industry, iyan ay iaano yan ng ating pamahalaan. Kasi ang una-una diyan dapat itong kasi mayroong iba-iba kasi yung test ang standard, no? Very strict kasi ang standard ng Saudi Arabia as compared to some other so kailangan magkakaroon muna ng linaw, no? Ang pamahalaan ng ating gobyerno dito sa ARMM at saka yung mga Middle East countries dahil mayroong standard na sinusunod. So pagka nagkaroon na ng liwanag yung yung strict guidelines, ayun palagi kumaano na itong halal industry sa Pilipinas. Ayan. So sir, marapatin yung makipag-ugnayan ho kami sa inyo muli sa mga susunod na araw para mabigyang linaw ang tungkol sa issue na yan, sir. Opo. Opo, siguro bigyan niyo lang kami ng mga konting panahon at least siguro maliwanagan natin din itong mga issue dahil kahit sa akin personally, kasi bago pa rin ako dito, alam mo naman, itong mga bagay na ito ay kailangan pag-aralan din isa't isa. But the strategy and the procedures na ayon sa batas at ayon sa kagustuhan ng ating mga mamamayan ay dapat yun ang i-reconcile para magkaroon tayo ng common denominator. Yan siguro ang pwedeng magiging kaunlaran dito, lalo na pag pinagtulungan natin na stabilize ang order. Because I believe ang stakeholder dyan ay hindi lamang kami at saka yung lalo na siguro pagka nagkaroon ng ugnayan sa media, dahil itong media mileage ay napakaganda yan para sa ating mga investment opportunities. Correct. So dito po sa Radyo ng Bayan, sir, welcome po anuman yung gusto nyo ipahayag para sa anumang gusto nyo ipabatid sa aming lahat, especially dun sa mga consumers at dun sa mga investors po.
po. Maraming salamat po. So, thank you very much for the opportunity. Okay, time, sir. Bye-bye. Alright, inyo pong narinig mga kaibigan. Si Chairman Sakiran Hadjan ng ARMM Regional Board of Investments. Napakadami niyang detalye, mga kwento mula sa kanyang nasasakupan o dyan sa ARMM. At mga kaibigan, meron na tayong 39 minutes. Makalipas po ang ika-8 ng umaga. Magbabalik po ang programang TNT. Saan mang sulok ng mundo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. TNT. Explosivo. 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 Back, Tess Ramirez po dito sa TNT at si Director Thelma Dumpit Murillo. Ngayon ay napakinggan nyo sa kabilang linya. At sa next week, I hope na makakasama natin siya ng personal dito sa istasyon. Itong TNT ay sabayang napapakinggan sa inyong himpilan DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz sa inyong talapahitan at sa ating sister station na DWBR FM 104.3 MHz. Mag-invest sa ARMM ang ating topic sa edisyong ito at kanina ho'y nakausap natin si Chairman Sakiran Hadjan, ang ARMM Regional Board of Investments Chairman at this time naman po ang ating makakaugnay ay si Miss Samira Gutok. Siya ay former technical consultant ng Office of the Regional Governor. Miss Gutok, magandang umaga po. Hi po, good morning from Ma'am Marawi Samira. City. Opo, kumusta po kayo dyan, ma'am? Malamig po dito at ito ay sinasabi natin Baguio of the South. So we're saying hi to all our kababayan. Sana po bumisita rin sila sa ARM. Ayun, doon sa mga nagbabalak na umakyat ng ARMM, ayan, kagaya ng binanggit ni Ma'am Samira, malamig. Ang simoy ng hangin. Malamig po sa Marawi City at least. Tapos sa Sulu, meron na pong airline flights na rin to Tawi-Tawi via airfield na po. Okay, mabilis ang biyahe. Opo, Ma'am Samira, 1 hour na lang. Siguro po balitaan nyo kami, ma'am. Paano po nakakatulong yung pagtatayo ng business at investments po sa kapayapaan naman ng Mindanao? Napakalaki po, ma'am, kasi yung business and investment
encourages the flow of money, at pag napasok mo ang pera dito, ang natulungan mo yung isang driver, isang farmer, isang taong nagtatrabaho dito sa ARM to get employed, ano? So nawawala po sila sa mga kung sakali nare-recruit sa underground or rebel movements. So ang malaking tulong po ng business is it provides access to opportunities for people without opportunities for working or for productivity. Kanina nabanggit ni Sir Hadjan na inaayos pa rin yung koordinasyon para maging malinaw sa panig ng mga investors yung kanilang pamumuhunan dyan sa ARMM. Pero dun sa mga hindi pa ho nakakapag-start ng business sa inyong region, Ma'am Samira, bakit ho masasabing magandang mag-invest sa ARMM kahit na merong napapabalitang mga ilang hindi ka nais-nais na bagay sa inyo pong lugar? Well, isa po ako kasing talagang walk the talk, yung talagang ginagawa natin, hindi lang sa salita. For the past 10 years na nag-base po ako dito sa Marawi City, nag-aral po kasi ako sa Manila, at isa po akong taga rito na I chose to stay in ARM and really walk the talk. And I've hosted friends na journalists at saka researchers and even tourists from the European nations at saka sa abroad, from Manila rin. So nakikita nila na talagang sayang hindi ito nakikita ng mga ating mga kababayan. Yung kagandahan pala ng places such as Mindanao State University, great place for writers to stay. So at least sa aspect ng turismo, nakikita yung hindi nakikita ng marami, napakaganda ng experience in terms of being a place of greenery, plantation, flowers, and even forestry and fauna. So in terms of different places to see, yung architecture, yung parang frozen in time, parang pag mag-experience ka dito, maglalakad ka, nakikita mo yung mga taong nakamalong pa rin, yung parang, wow, nandito pa rin pala, buhay pa pala yung kultura. Oo, dito sa ARM. And then, for easy access, I think it's important na yung mga websites namin at saka mga informational materials are available. So, nandyan lang po naman sila online. So para nabibigyan ng mukha at nabibigyan ng linya po ang ating mga business-minded persons to get in. For instance, I think telecom is important, yung mga connectivity firms, yung mga nagpo-promote ng communications, para nakikita nga ng mundo na there's a place that is 600 years old in ARM, like in Tawi-Tawi, the oldest mosque in the country is there, Simunol, kung saan napasok yung mga Arabo noon, 6 centuries ago. So these are places to go to, and calendars and schedules na lang siguro para naman ng ating mga kababayan when pwede silang pumunta. Ayun, tama yun. Pero ma'am, paano naman ho ginagawang ligtas yung mga negosyo mula ho dun sa armed conflict na nagaganap po sa kasalukuyan? Kasi yan naman din yung fear ng ilan. Kaya hindi ho sila nag-desisyon na magsagawa ng pagnenegosyo dyan sa ARMM. So it's important po na aside from getting the information and tapping the right business, like for instance in Basilan, get into rubber plantation, in Sulu get into seaweeds, is to find the right partner and to find a friendly partner that will really protect you. So for example nga yung Paglas, di ba, si Toto Paglas sa Maguindanao, naprotektahan niya yung Amerikanong nag-invest dito, at talaga namang sinasabi niya malaki ang naging profit niya dito compared to others. So that's one example of a success story where you can earn, kasi nga we're seeing na ang daming mga population dito, napakalaki ng market. You have a very young middle class, at saka yung mga pamilya, maraming mga anak. So kasi nga yung population control dito mukhang mahina pa eh. So talagang we have a big market of people who buy and can buy things. So the business is good here because you can sell much. So we're saying that tap the right partners, get into how do you call it, a relationship with your local government unit, parang magkaroon ka ng connection sa even security forces. So as a business person, tap a private partner from the area so who can get you linked up sa lahat ng mga kailangan makausap dito sa local place. I'm sure may mga kolaborasyon din pagdating sa investment facilitation. At saka may mga business chambers din po, very aggressive ho sila. They go as far as even America at saka Europe para i-promote talaga yung ARMM at saka Muslim Mindanao. Kasi nga, malaking bagay po na if we are able to uplift nga and provide a
market for investment dito sa ARM, ang laki ng nag-resolve mo na rin na peace and conflict sa Pilipinas. Kasi nga, palaging Muslim Mindanao pag terorismo at saka crime, naging front page agad tayo sa New York Times o kaya sa ibang foreign papers. Yun ang masaklap doon Doon tayo nababalita doon sa mga nababalita agad Buong Pilipinas naapektuhan. Natatakot yung mga Amerikano, kaya may advisories agad, yung travel advisories for Sulu or Basilan, at apektado rin ang Mindanao business, kaya nasasaktan rin yung mga taga Davao at Cagayan de Oro businessmen. So actually, it's much more at stake for them. Masabing ang dami rin palang pwedeng gawin sa Muslim Mindanao. It's for us in media to show there are different venues. For instance, ang laki pala ng dapat mapuhunan natin or matingnan sa where fabric in terms of fashion. Ang ganda pala ng appreciation ng ating Philippine public. Kung nakita nila sa Intercon, a few days ago, nagkaroon ng Islamic fashion show. Hindi yan palagi nangyayari. So nakita nila na ang ganda pala ng pwedeng mai-combine yung ating ethnic fabric at saka yung modern dress. So, yan ang dapat na isipin din natin, hindi yung mga negatibong mga issue na lamang, pagdating sa ARMM. But, di ba, maraming naman mo dyan, Ma'am Samira, maraming civil society organizations. Siguro tumutulong din silang At iba't ibang grupo ho sila. There are the health NGOs, the education NGOs, electoral reform groups, at good governance, advocates. So, ang dami pwedeng i-partner. Of course, the trade and business groups. We're looking at it kasi nga Women's Month ngayon, and we're hoping that investors or malls in Metro Manila and Expo and itong mga annual exhibits na nangyayari dyan sa World Trade Center, matingnan nila na ma-providean daw ng venue for ethnic fabrics and ethnic designs and decorations to be parang mamalagyan ng venue po para maibenta dyan sa Manila. So maganda po sanang mabigyan daw sila ng chance to show their beautiful designs. Yes, tumutulong sila para ma-promote yung investment opportunities. And you're helping women. You're helping women who are widows, or you're helping women na parang madaming mga anak. So you're helping poverty. That's right. Okay, Ma'am Samira, maraming salamat po sa information na inyong shinare sa amin. Thank you very much po. Can I just promote na social networking is very important to us, so please check on the websites promoting ARMM. Meron pong ARMM Department of Tourism website. Diyan yung makikita yung mga calendar of events and photos about ARMM. At yung mga civil society naman, for those who want to know about daily happenings sa ARM at paano nagpa-partner po yung mga mayor, governors, business sector with civil society, please click Reform ARM Now on Facebook. Okay. Daan niyo po yan mga kaibigan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Good morning. Assalamualaikum. Good morning. Siya po ang former technical consultant ng Office of the Regional Governor. At mga kaibigan, meron na tayong 52 minutes makalipas ang 8 o'clock. Ang bilis ng oras. Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. TNT Explosivo, Explosivo, Explosivo. Para po sa ating tanong ng tao, ay meron tayong winner ha. Ang sabi niya, ito yung kanyang text na tanong dito po sa Radyo ng Bayan. Kailangan bang mag-apply for DTI permit ang game shows ng provincial cable TV providers? Papaano raw ba kung ang target consumers ay subscribers sila mismo, at papaano rin daw kung labas sa subscribers sila at para sa lahat ang game or promo para maka-attract ng mas maraming subscribers? Ang may ganitong tanong po na nag-text ay si Mr. Gico Tolentino Legaspi. At kayo ang nagwagi dito sa ating tanong ng tao. Segment ito po sa TNT at ang sasagutin lamang ho natin base dun sa sagot ni Ms. Roda from DTI NCR mula dun sa inyong tanong.
Ang kanyang katugunan po ay oo, pag may announcement at promo period, kailangan ng DTI permit. Depende sa coverage ng promo o game ang maaring pagkuhaan ng permit. Kung isang probinsya lang, doon sa DTI office ng province na yon. Pero kung combination ng provinces, pwedeng magpunta sa parehong DTI office o di kaya sa DTI NCR kung saan nationwide ang sakop para sa registration. Congratulations sa kay Gico Tolentino Legaspi, ang ating winner para sa Tanong ng Tao segment dito sa programang TNT. Pwede niyong i-claim ang inyong prize sa 4th floor lobby ng PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City. Sa pamamagitan ho ng nakatalagang gwardiya doon. Okay? TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Sa nalalabing oras, 8:54 in the morning. Ito, konting kwentuhan lamang po mula kay Ed Bulieser, ang Senior Vice President for External Relations ng Unifruti Growers sa bahagi pa rin ng ARMM. Mga kaibigan, good morning po, Senior Vice President for External Relations, Ed Bulieser. Good morning po, ma'am. Good morning sa mga tagpapakinig. Opo. Ang ating dinidiscuss dito sa edisyong ito ng TNT ay kung bakit ho nag-eengganyo tayo na mag-invest sa ARMM. At balita ho namin, sir, kayo ang isa dun sa mga pinakamalaking negosyante dyan sa rehiyong yan ng ating bansa. Oo, ma'am. Sa awa ng Diyos, medyo na natuloy yung investment namin. This was about 13 years ago. At that time nga ho, walang maniwala na pwede pala mag-invest sa conflict area. Ito yung town of Dato Paglas. Kasi maraming rebelde doon. Pero what we came to realize was pwede naman pala. Ang tagal na ng inyong business dyan sa ARMM pala, no? Sir Ed? At saka yung tanong na bakit kailangan mag-invest, siguro dahil it is a concern of our country na for as long as merong nagagyera na area ng Mindanao, mahirapan talagang magpasok ang mga investors dito sa Pilipinas. So siguro, I think that's what makes it significant. So base po din sa inyong personal na experience, pero Hello, ma'am. Hello. Opo, meron ba kayong na-encuentro, sir, na labanan in the course of doing business? At papaano nyo po yan naiiwasan? At pwede ho bang, ayan, at the same time, tips na rin doon sa ating mga negosyante. Base na rin doon sa inyong karanasan, sir. Pwede nyo pong share sa amin ng konti. Ma'am, ano yung na-encuentro ninyo na? Meron ho ba kayong na-encuentro na labanan in the course of doing business? Yeah, actually the first, yung all-out war ni former President Estrada, naapektuhan talaga yung plantation in a way na yung mga iba ayaw sana magpasok. Pero nung nakita naman nila na pati yung mga, both the MILF and the soldiers avoided fighting in the town where the plantation is, nakita naman ng mga workers, ng mga bisita namin na pwede palang i-value ng contending sides, meaning the military and the rebels. Pwede palang i-value yung economic development. So, sawa ng Diyos naman, while in General Santos may Barilan and some portions of Davao, of course sa Cotabato, pero doon sa town of Dato Paglas where the plantation was, peaceful talaga siya, and merong mga ibang expats nga na nasa General Santos. Doon sa Dato Paglas muna tumira sa staff house namin for 1 week kasi nalaman nga nila na peaceful doon. Iniiwasan yung labanan kasi may plantation. Opo. Sir Ed, banana yung inyong pinakapangunahing produkto, no? Opo, ma'am, banana. So, sa anong paparaan po mag-expand ang Unifruti sa ARMM po ngayon? The Unifruti investors, yung principals namin, they already adopted a policy na all expansion sa plantation should only be in ARMM kasi that is where we are already in and we feel at home investing there. Here, and then nakita naman namin na talagang welcome sa ARMM ang mga investors. Pati nga ang mga government agencies sa regional offices ng ARMM,
they also provide full support sa investment namin, and we are sure na ganun ding suporta ibibigay nila sa mga ibang investors na papasok. Opo, so direkta ang masasabi po natin ngayon na safe ng negosyo sa ARMM at huwag sila matatakot. Oho, ma'am. Well, talking of safe, we really also believe na it is relative, no? Kasi ang joke nga is, after September 11, where else in the world is safe? After yung mga bombings natin ho dyan sa Manila, unfortunately, sa mga LRT, sa shopping malls, hindi rin pala. May mga times or areas din pala na masabi nating hindi safe. So, ganun din siguro dito sa ARMM, since we are already corporate residents of the Muslim region. So we decided na this is part of our home, and kung meron mga unsafe moments, kasama na rin siguro sa reality. So we decided to adopt that kind of mindset para makakatulog o kami ng mahimbing. Basta't gawin ng kaukulang pag-iingat na rin. Okay, Sir Ed, kung wala na tayong time, sayang. At siguro sa mga susunod na panahon po, muli tayo magkakwentuhan po, Sir, ha? Oho, ma'am, at maraming salamat. Maraming salamat din po. Si Mr. Ed Buliser, mga kaibigan, ang Senior Vice President for External Relations ng Unifruti Growers sa ARMM. At dyan po nagwawakas ang edisyong ito ng TNT na mag-invest sa ARMM. Ang ating tema, maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Thank you kay Engineer Lito de los Santos, Rene Itable, Jun Paladan, at kay Miss Marela Jem Castro na ating nakasama sa production side. Sa ngalan ni Miss Thelma o Director Thelma Dumpit Murillo, ako po si Tess Ramirez. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong lahat.